Kindly, magsimula po tayo sa panalangin. Manalangin po muna tayo. Opo, dakila't pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamalapang Diyos, kami po nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, malapang binigyan mo kami ng dakilat, gintong pagkakataon, na mamapurihan ka, mapasalamatan ka, dakilan Diyos. Salamat sa pakilim mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Mada Panginoon, sinama mo kami sa aming pagsamba, O Diyos. At minsan pa kami po yung dumadalangin na pagpalain mo po ang iyong mga salita. Patuloy po kayo, Mada Panginoon, halala na kumilos sa aming buhay, Mada Panginoon. At tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig ng mga salita, kundi maging tagatupad, Mada Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Mada Panginoon. Higit sa lahat, mga bisita namin, Mada Panginoon, buksan mong kalma puso, mga pangunawa. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos habang inihanda po natin ating mga pambungad na talata dito sa Mateo 21, talatang 28 hanggang 31. Maminamahal, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos na pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapaabot po tayo ng patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At gayon din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga minamahal na sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, nagpapaabot po tayo ng pagbati. Magandang hapon sa kanila. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin narito ngayon, sa ating mga minamahal na mga kapatiran na patuloy, mga minamahal na nag-aantabay sa ating pong banalagawain, puri pong ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa maminamahal, tayo po ay pumalakpak ng malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Kaya hindi buksan po natin ang ating Biblia dito sa Mateo 21, talatang 28 hanggang 31. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 21, ang talata po ay 28 hanggang 31. Datapwat ano sa akala ninyo, isang taong may 2 anak, at lumapit siya sa una at sinabi, Anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, Ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. 31. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating obedience, pagsunod. Alam niyo, maminamahal, sa kapal po ng banal na kasulatan, nakita niyo yung kapal ng Biblia. Sa kapal po ng banal na kasulatan, isa lang po ang mensahe, maminamahal, na inihatid sa atin ng banal na kasulatan. Isa lamang po ang mensahe ng Biblia, maminamahal. Napakakapal, napakaraming istorya, napakaraming mga talinghaga, napakaraming mga kwento. Pero isa lang ang inihatid po, maminamahal, ng banal na kasulatan. Bakit ibinigay sa atin? Ang inihatid nito, maminamahal, ay ang pagsunod. Obedience. Amen. Kaya nakasulat sa Biblia, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod natin, maminamahal, ay higit pa sa mga handog, higit pa sa mga sakripisyo. Mga minamahal, dito po sa Biblia, kung matutungayan nyo, mga minamahal, ang mga unang mananampalataya na naglingkod sa atin,
Ang unang mga mananampalataya na naglingkod sa atin, ito pong mga Israelita, mga minamahal mula sa Egypt. Lumabas sila mga minamahal sa Egypt papuntang Kanaan. Alam niyo pa mga minamahal na sa dami po ng mga lumabas na mga mananampalataya from Egypt to Kanaan, na ang Kanaan yan po ang Israel ngayon, mga minamahal. From Egypt to Kanaan, mga minamahal, 3 million po sila. 3 million. 3 million po ang naglakbay, mga minamahal, lumabas sa Egypto. From Egypt to Kanaan, mga minamahal, 3 million sila. Pero ang nakalulungkot po, mga minamahal, ang nakarating lang sa lupang pangako, mga minamahal, na simbolo po ng langit, simbolo ng rapture. 2 lang po ang nakarating, mga minamahal, sa tinatawag na the land of promise. Ito po si Caleb at si Joshua. At yung pong si Moses, mga minamahal, na namumuno sa kanila, si Moses, na dapat gagabay sa kanila hanggang sila'y makarating sa Kanaan, pati siya hindi nakarating. Hindi siya nakarating, mga minamahal, sapagkat hindi niya nakayanan, mga minamahal, ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Mayat maya, mga minamahal, sumusuway. Mayat maya, mga minamahal, talagang ginagalit po si Moses. Kasi sobrang galit ni Moses, mga minamahal, nampas niya yung bato na sinabi sa kanya ng Diyos, sa batong yan, magpapalabas ako ng tubig para makainom kayo. Ang ginawa niya, hinampas niya. Imbis na magsalita lang siya sa bato, hinampas niya, mga minamahal, dahil sa galit niya sa mga Israelita. Nagpalabas nga ng tubig ang ating Malapanon, pero nagalit ang ating Malapanon kay Moses mismo, hindi siya nakarating sa Kanaan. Imagine, mga minamahal, 3 million. 3 million, mga minamahal, pero 2 lang nakarating sa Kanaan because of disobedience. Kaya nga, tayo po, mga minamahal, tayo pong mga mananampalataya ngayon, mga minamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na wala ng pinakamalagang bahagi sa buhay natin, mga minamahal, kundi ang paglilingkod sa Diyos. Ang maligtas, ang magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ng isang mangangaral, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Lahat ng bagay dito sa lupa, pati ang ating isang buhay, mawawala. Ngunit, ang mananatili, mga minamahal sa atin, ay ang ginawa lang natin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit, mga minamahal, ang mga Israelita, 2 lang nakarating sa Kanaan? Kasi habang naglalakbay po sila, mga minamahal, may mga nadaanan silang mga bansa na maganda ang buhay. May nadaanan silang mga bayan, mga minamahal, na mga progressive, masagana. Hindi katulad nila, mga minamahal, talagang ang kanilang sitwasyon ay naglalakbay, pagkain lang ang dala nila, tsaka yung kanilang damit. Samantalang yung mga bayan, mga bansa na kalang nadaanan, napakaganda ng mga bahay, napakaganda ng kabuhayan, napakalaki ng mga negosyo, kumikita ng limpak-limpak na salapi. Kaya abang naglalakbay sila, marami mga Kristiyano na inganyo doon sa mga bayan na kalang nadaanan. Yung iba, mga minamahal, doon na tumira. May nadaanan silang bansa, ang mga ibang Kristiyano, lumipat doon sa bansa na yun, nag-migrate na doon, mga minamahal. Hindi na sila nagpakilalang Israelita. Hanggang may nadaanan naman silang bayan, nag-migrate na naman yung iba, mga minamahal. Kaya paunti ng paunti, ang 3 million na naglalakbay. Pero dahil sinubay nilang utos ng Malapanginoon, hindi rin sila nagtagal sa mga bansa na yon, sa mga bayan na yon, nangamatay sila, mga minamahal. At ang nakarating lang sa tinatawag na Kanaan ay si Caleb at si Joshua, mga minamahal, at yung pong mga ipinanganak na doon sa ilang. From 19 years old pababa, doon na ipinanganak sa ilang, mga minamahal. Pero yung mga lumabas mismo doon sa Egypt, 3 million, mga minamahal, silang lahat ay nangalipol, silang lahat ay nangamatay because of disobedience. Amen.
Ito po, mga minamahal, na mga nakasulat dito, mga minamahal, sinabi ng Biblia sa unang Korinto 10, talatang 11, ang mga bagay na ito yung nakasulat para maging aral sa atin. Ang mga bagay na nakasulat dito para gawin nating pinakalimbawa, na maging lesson. Nasabi ko, dahil sa kanilang pagsuway, mga minamahal, hindi sila nakarating sa Kanaan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal, bilang tayo po yung mga mananampalataya, dapat isipin po natin palagi, mga minamahal, para hindi ka mawala sa ating mahal na Panginoon, para higit mong bigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos, isipin mo palagi, mga minamahal, na naglalakbay lang tayo sa mundo. Hindi tayo taga rito. Only one life will soon be passed. But only what done for Christ will last. Lahat ng bagay na ginawa natin, pati ang ating kaisa-isang buhay, mawawala po yan. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, maging engineer ka, attorney ka, abogado ka, maminamahal, o ano man ang naabot mong antas ng kabuhayan, sa sanlibutan ito, maminamahal, wala kang madadala, kundi yung ginawa mo para kay Kristo. Amen! Kaya dito po sa mga talatang binasa po natin, maminamahal, nagbigay ng talinghaga ang ating mahal na Panginoon. Meron pong dalawang magkapatid. Sabi rito, maminamahal, sinabi ng ama sa kanyang dalawang anak, unang-una nilapitan niyang isa, sabi, pumuroon ka. Gumawa ka sa ubasan at sumagot sa kanya, ayaw ko. Ayaw ko, sabi maminamahal, ayaw sumunod ng isang anak niya, pero sabi rito, dadapat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. Samantalang, ang ikalawa, sabi, at siya'y lumapit sa ikalawa, gayon din ang sinabi, at sumagot siya, sinabi, Ginoo, ako'y paparoon, ngunit hindi siya naparoon. At sinabi sa kanila, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanilang ama? Sinabi nila ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis, ang mga patutot, ang mauuna sa inyo, sa kaharian ng Diyos kaysa sa mga taong nangako na sila'y susunod ngunit hindi sumunod. Amen. Anong ibig sabihin nito, maminamahal? Ano pong maliwanag na kahulugan nitong parables na ito? Ang tinutukoy po dito, maminamahal na magkapatid, ito pong mga Israelita at tayo pang mga Gentiles. Tayong mga hindi po Israelita, tayong mga Gentiles. Ang Israelita, maminamahal, sila po'y bayan ng Diyos. Sila'y nangako, maminamahal, na susunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, susunod ako, pero hindi sumunod. Samantalang ito pong, mga minamahal, ito pong sinabihan ng kanilang ama, sumunod ka. Sabi niya, ayaw ko. Pero bandang uli, nagbago isip niya, ito naman ang sumunod. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, sino ang naging matuwid sa dalawang ito? Sabi ng mahal na Panginoon, yung una, sapagat sinabi niyang hindi siya susunod, pero siya ang sumunod. Samantalang yung ikalawa, maminamahal, sinabi niyang susunod siya, pero hindi siya sumunod. Amen. Ito po, maminamahal, ay talinghaga para sa ating mga anak ng Diyos. Tayo po, maminamahal, ang tinutukoy dito ng mga hindi anak ng Diyos dati. Ang tawag sa atin ay mga modern Israelites, mga Gentiles. Hindi tayo nangakong susunod. Wala tayong ipinangako sa mahal na Panginoon na susunod tayo sa utos ng Diyos dahil tayo po'y makasalanan. Wala tayong kinikilalang Diyos. Ang Gentiles, mga minamahal, ang ating Diyos noon ay rebulto, graven images. Hindi katulad ng mga Israelita, maminamalakalang Diyos ay totoo, nasa langit. Nangako silang susunod sila. Pero hindi sila sumunod. Pero yung pangalawang kapatid na sinabing hindi susunod, sila ang sumunod sapagkat nagbago ang isip. Ibig sabihin, sa banal na kasulatan, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po ngayon, mga minamahal, mga Gentiles, bagamat hindi tayo nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon na susunod. Pero ngayon, tayo po ay sumusunod, nananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo, naglilingkod sa mahal na Panginoon Kristo, sumusunod sa kabanalan, sumusunod sa pagsamba, sumusunod sa lahat ng salita ng Diyos.
mga minamahal, tayo po ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Samantalang ang mga Israelita ngayon, mga minamahal, kaya nga, kung mababasa nyo ang Revelation chapter 7, verse 3 hanggang 9, ang naligtas lamang po sa mga Israelita, mga minamahal, 12,000 every tribes. Bawat lipi, 12,000. Ibig sabihin, merong limitasyon. Limitado lang ang maliligtas sa mga Israelita, 12,000 bawat lipi. 12,000 lipi sila. Kaya pumatak na 144,000 lang ang mga Israelita. Ibig sabihin, limitado. May bilang ang mga Israelita ang aakit sa langit, 144,000. Pero kung mababasa niyo Revelation chapter 7 verse 9, ang mga Gentiles, ang mga katulad po natin naglingkod sa Diyos, sabi, nakita ni Juan, ni John the Beloved, ang hindi mabilang. Hindi mabilang na mga saksi, hindi mabilang na mga mananampalataya, sila'y nakaputi ng mahabang damit, sila'y nasa piling ng ating mahal na Panginoon, sila'y galing sa iba't ibang panig ng mundo, galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mga bayan, minamahal, at sila'y nadaramtan ng malinis at maputing damit, nagmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yan po ang tinutukoy diyan, Revelation 7 verse 9, mga mananampalatayang Gentiles, tayo yan. Hindi mga Israelita yan, tayo yan, mga minamahal. Bakit? Hindi tayo nangakong sumunod, pero tayo ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Unang-unang pagsunod ay ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Samantalang ang mga Israelita nangakong susunod, hindi sila sumunod sapagkat hindi sila nananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, naghihintay sila ng Mesaya. Naghihintay pa rin sila, minamahal, ng tinatawag na Mesiyas. Samantalang hindi nila alam, 2,000 years ago, ipinanganak na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God was manifest in the flesh. For without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Iyan po'y nangyari, minamahal, nung kapanahonan ng mahal na Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Pero saan ka, minamahal, yung mga ibang mga churches dyan na may mga matutulis, may mga church, malibot yung church pang minamahal sa buong mundo. Kunti lang ang katulad natin na nananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Lahat hindi naniniwala na si Kristo ang Diyos. May mga Biblia din sila. Hindi sila naniniwala na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ito yung Mesiyas na hinihintay. Na ito ang ating tagapagligtas. Hindi sila naniniwala. Makita niyo yung mga kakita niyo yan? Paglabas mo pa lang dito sa Santa Rita, mayroon ng simbahan dyan sa galiwang kaliwa nyo. Hindi Diyos si Kristo, tao lang. Paglabas nyo, pag maglakad pa kay Bandaron, papuntang bayan, mayroon ba bandang kaliwa? Mayroon naman simbahan dyan, napakalaki. Mormons yata yun. Hindi rin naniniwala na si Kristo'y nag-iisang Diyos. Pagpunta mo doon, paglabas mo doon diyan sa may intersection, diyan sa may malapit sa Victory Liner, paglipat mayroon doon St. Joseph. Naniniwala nga sila si Kristo'y Diyos. Pero isa lang sa mga Diyos, ang dami nilang Diyos. May mga rebulto, may mga rebulto nila St. Peter, St. John, St. Joseph, St. Mary. Wala pa rin kaligtasan. Kaya kung lilibutin mo itong buong Olongapo, sa buong simbahan dito, wala kang makikita, mga minamahal, na nagtuturo ng katotohanan, kundi ang banal na gawaing ito, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade. Kung dito sa bandang kanan naman, meron ako nakitang simbahan dyan. Kung halimbawa dito kay Lalabas Santa Rita, papasok kayo, papunta kayo ng bayan. Ni bandang kanan, may simbahan dyan, JIL. Tatlo naman ang Diyos. Si Kristo'y Diyos Anak. May Diyos Ama. May Diyos Espiritu Santo. Kapag nagsamba ka, kailangan hatiin mo isip mo, ay baka magalit si Diyos Ama pag kay Kristo lang ako sumasamba.
Pag si Kristo naman, pag yung ama naman ang sinamba mo, Father, ay baka magalit yung Diyos, anak. Kailangan tatlo pagsabayin ko. Samantalang, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Paano mo masasamba ang Diyos ng buong lakas, buong isip, buong puso, buong kaluluwa kung tatlo ang paniniwala mo sa Diyos, tatlong persona? Dito sa Biblia, maminamahal, si Kristo ang kaisa-isang Diyos. God was manifest in the flesh. Yung God the Father, nagkatawang tao, kaya naging anak ng Diyos. Kasi Kristo tinatawag ding anak ng Diyos. Nung siya bumalik na sa langit, Espiritu na siya. Yun ang talagang anyo niya, yung nature niya, Holy Spirit. Pero hindi magkakaiba yung Father, Son of God, at Holy Spirit. Yan ay taglay ng ating mahal na Panginoong Kristo. Si Kristo ay God the Father. God was manifest in the flesh, kaya nagkaroon ng Son of God. Ngunit, ang tunay na anyo ng Diyos, hindi nakikita. Holy Spirit, yan ang kanyang nature. Ganun lang kadali intindihin. Amen? Pero makita nyo yung mga paniniwala ng mga iba't ibang religion throughout the world, ang gulo. Ginugulo nila, maminamahal, ang paniniwala. Kaya nga, napakalaga, maminamahal, na malaman nyo po ang banal na salita ng Diyos. At pag nalaman mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, nalaman mo ang katotohanan, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Pag natagpuan mo ang katotohanan, mga minamahal, unahin mo na ang kaharian ng Diyos. Wala nang ibang bigyan mo na importansya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka paglulugiin ng Diyos, maminamahal, pag sumunod ka. Walang Kristiyanong sumunod na nalugi sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Dito po, maminamahal, sabi ng Roma, Kapitulo 2, talatang 13, sabi po ng talata rito, maminamahal, sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang magiging ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima ang siyang aariing ganap. Ibig sabihin, maminamahal, pag natagpuan mo ng katotohanan, samantalay mo, sumunod ka na. Amen? Sumunod ka na. Kasi ang daming mga mananampalataya sa ibang religion, wala sa katotohanan, masikap silang sumusunod. Pero wala sa katotohanan, walang kaligtasan. Pero sa ating banal na gawain, talagang 100% maminamahal, tama ang pananampalataya, tama ang Diyos na pinaglilingkuran natin, tama ang turo, pero pag hindi ka sumusunod, bali wala, hindi ka rin magmamana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang hindi tagapakinig ang siyang magiging ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Roma 2, talatang 13. Amen. Kaya nga, kung mababasa niyo po, maminamahal, sa Revelation chapter 1, verse 3, basahin po natin, ang sinabi rito ng ating mahal na Panginoon na mapapalad ay yung mga nakikinig, nagbabasa at tumutupad. Hindi sinabing nakikinig at nagbabasa lang. Useless yan, maminamahal. Para ka lang katulad yung binasa natin kanina. Nakinig lang sa sinabi ng Ama pero hindi naman sumunod. Umuo lang siya, opo. Amen. Amen lang ng amen. Hindi naman sumunod. Samantalang yung pangalawang anak, hindi siya sumunod. Sabi niya, hindi siya umuo sa kanyang ama, pero sabi niya, pagkatapos nagbago isip niya, sumunod siya. Kaya sabi, sino ang maaariing ganap? Yung nagsabing hindi, pero sumunod, yung nagsabing oo, pero hindi sumunod. Sabi, yung sumunod ang inaring ganap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Revelation 1:3 tsaka Matthew 7:24 up to 27. Kindly, maminamahal. Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Amen. Mateo Kapitulo 7, ang talata po ay 24 hanggang 27. hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap
ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking masalitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Mahina. Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang aariing ganap ay ang sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sinabi, mapalad ang mga nakikinig, mapapalad ang mga bumabasa, at mapapalad ang mga tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Gusto ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, huwag lang tayo maging tagapakinig. Kasi walang iniwan, maminamahal, walang iniwan ang ating pananampalataya sa mga nakita niyong ang paniniwala nila, hindi si Kristo Diyos, pero sila ang masikap sumunod. Ang sikap sumunod yan, 4 times yung pagsamba nila. Tapos pag sarado na, pag halimbawang na-late ka, sarado na. Hindi ka na pwedeng pumasok. Kaya yung iba, ayaw umabsent. Nakita ko, nandun sa pintuan, tinatapat yung tenga dun sa pinto. Para lang makarinig ng mga kakaluskos. Makarinig kung ano yung mga bagay nandun sa ginagawa sa iglesia. Tayo, mga minamahal, kahit anong oras ka dumating, hindi sinasarado ang ating gate. Kahit anong oras ka dumating, kahit anong oras ka umalis, nasa sayo, binibigyan ka ng Diyos, maminamahal, ng karapatan. Pero sa pamamagitan po, maminamahal, ng iyong pagsunod, doon ka maliligtas sapagkat nalaman mo na ang tama, malalaman mo, maminamahal, ang totoo, ngunit kinakailangan tuparin mo sapagkat hindi ang mga nakikinig lamang ang aariing ganap, kundi ang tumutupad sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sinabi mapalad eh. Mapalad ang nakikinig, mapalad ang nagbabasa, at mapalad ang tumutupad. 3 bagay yan. Pag sinabing mapalad ang nakikinig, okay na, wag na sumunod. Pag sinabing mapalad ang nagbabasa, di ba, okay lang, wag ka nang makinig, wag ka nang sumunod. Pero 3 hiningi sa atin eh. Mapalad ang nakikinig, mapalad ang nagbabasa, at mapalad ang tumutupad. Pagkatapos mong pakinggan, pagkatapos mong basahin, sundin mo, sumunod tayo mga minamahal sapagkat sabi ng banal na kasulatan, dito po tayo aariing ganap sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Bakit sinabi ng Biblia mapalad ang sumusunod? Kasi pag hindi ka sumusunod, sabi po ng Mateo, nabasa po natin, kaya't ang dumirinig ng aking salita at ginaganap, matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa malaking bato. At sabi rito, lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ilabas niyo muna yung bata, kindly, ma-distract yung ating pagpupuro. Pakilabas niyo muna, ilaro niyo. At sabi, ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap, matutulad sa taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay na yaon at nabagsak, kakilakilabot ang pagbagsak. Ibig sabihin namin minamahal, pag sumusunod ka sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, 2 ibig sabihin yan. Pag dumating ang mga pagsubok, dumating sa iyo ang mga trials, mananatili kang matatag, nananatili kang nakatayo sapagkat sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ang magliligtas sa iyo yung pagsunod mo. Aalalayan ka ng ating mahal na Panginoon, pero kapag ikaw ay nakikinig at hindi tumutupad, sabi ng Biblia, dumarating ang malakas na alon, dumarating ang malakas na hangin, at sabi kalagim-lagim ang kanyang kahinatnan sapagkat hindi siya sumusunod. Para siyang nagtayo ng bahay sa buhangin. Pag ikaw ay sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para ka nagtatayo ng bahay sa matibay at malaking bato.
Amen? Kahit dumating ang malakas na hangin, dumating ang malakas na unos, dumating ang bagyo, nananatili kang nakatayo sapagkat ang bahay mo'y matibay, nakatayo sa malaking bato. Dalawang ibig sabihin niyan, maminamahal. Kung dumating sa iyo mga trials, dumating sa iyo mga pagsubok, magiging matatag ka sapagkat ang pananampalataya mo'y nakatayo sa matibay na bato. Sa literal, pag dumating ang mga kalamidad, dumating ang malakas na lindol, dumating mga malakas na bagyo, volcanic eruption, hindi ka rin mapapahamak sapagkat sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya mo'y nakatayo sa matibay at matatag na bato. Yun ang ibig sabihin nun, mga minamahal, literal and spiritual. Pero kung pakikinig lang, hindi mo na masunod, huwag kang umasang ililigtas ka ng Diyos. Ano susundin mo? Hindi ka naman nakikinig. Dito makikita nyo yung interesadong sumunod, yung nakikinig. Attentive yan. Pero pag hindi sumunod, yung walang interes sumunod, makita nyo, tutulog-tulog lang, hindi interesado yan. Kaya nga, akala nila ang logi yung preacher. Bahala ka dyan, brother boy, wala akong pakialam sa'yo. Tulog ako. Hindi mo alam ikaw ang logi. Pag dumating ang kalamidad, dumating ang bagyo, dumating ang lindol, hindi ka kayang iligtas ng Diyos kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka interesadong makinig. Hindi tao ang pinakikinggan natin dito, pinababasa lang sa atin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang sinusunod natin kapag sumunod tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya nga, kung mababasa nyo rin po, maminamahal dito sa James chapter 1 verse 22, sinabi rito, maminamahal, ang mga nakikinig. Sabi rito, binibigyan tayo ng babala na huwag tayong maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad tayo. Sabi rito, James 1:22 up to 25. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 1, ang talata po'y 22 hanggang 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya sa isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Amen! Amen! Everybody shall praise the Lord! Maminamahal, pag ikaw ay tagatupad, sabi ng banal na kasulatan, pagpapalain ka. Sabi ng banal na kasulatan, hindi aariing ganap sa paningin ng Diyos ang mga tagapakinig lamang. Sapagat sabi rito, dapat maging tagatupad kayo ng salita. Huwag maging tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Pag nakikinig ka lang pero wala kang interes na sumunod. Kasi sa pakikinig pa lang, maminamal, malalaman mo yung interesadong sumunod. Doon pa lang sa paraan ng pakikinig niya talagang, sa itsura pa lang ng mukha niya, attentive. Ano yan? Desididong sumunod yan. Kaya nga, ako pag nangangaral ako, tinitignan ko yung mga itsura ng mga nakikinig, nalalaman ko yung hindi interesadong sumunod. Nalalaman ko, dito pa lang, nakikita ko dito, yung mga Kristiyanong gustong sumunod at yung ayaw sumunod sa pamagitan ng paraan ng kanilang pakikinig. Doon pa lang sa itsura nyo, nalalaman ko na kung kayo'y interesado o hindi. Pero, kami po ay tagapag-asik lamang, tagapagpahayag lang ng salita ng Diyos. Hindi kami ang tagapagligtas. Ang Diyos ang magiging tagapagligtas natin. Ang paraan kung paano tayo iligtas ng Diyos ayon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, maminamahal, sapagkat kung sino mang tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng tao na tinitingnan ng kanyang talagang muka sa salamin.
Sapagat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis pagdakay nakakalimutan niya kung ano siya. Ang taong nakikinig lamang pero hindi sumusunod, katulad ng tinitignan niya yung kanyang sariling sa salamin. Pagising niya, bangon siya, wow, ang gulo ng buko. Ang dami kong muta. Naku, kumalat na yung laway ko, natuyo na yung laway ko. Mamaya maghilamos ako. Mas umalis, nakalimutan na. Nakalimutan niya kung hindi mo na siya naghilamos, hindi mo na nagpunas ng mukha. Nakalimutan niya. Kasi wala na siya sa harap ng salamin. Nakalimutan niya yung itsura niya sa harap ng salamin. Kaya nga, sabi ng Biblia, dapat hindi tayo taga-pakinig lamang, kundi taga-sunod. Amen. Sabi ng verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, pagpapalain ang taong yan sa kanyang ginagawa. Pag ikaw ay nakikinig na minamahal at hindi lumilimot, kundi kay tagatupad, sabi ng Biblia, para gumawa, ay pagpapalain ang taong yan. Pagpapalain ka ng Diyos. Material, physical at spiritual. Lalago ang pananampalataya mo. Magiging mapalad ka, maminamahal. Gaganda ang kabuhayan mo. Gaganda, maminamahal, ang iyong spiritual life. Hindi porket maganda kabuhayan mo, pero hindi maganda spiritual life mo, hindi nangangahulugang pinagpala ka ng Diyos, maminamahal. Kailangan unang gaganda ang iyong spiritual life bago ang iyong tinatawag na material life. Bago ka pagpalain ng Diyos, dapat makita niya na maganda ang buhay spiritual mo sapagkat kapag gumanda ang kabuhayan mo, pero mga minamahal, hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka tumutupad, hindi galing sa Diyos ang pagpapala mo. Hindi galing yan, mawawala yan, pansamantala lang yan. Pero ang kayamanan galing sa Diyos, ang material na galing sa Diyos, galing sa masikap nating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Basahin po natin ang uling dalawang talata, maminamahal, dalawang uling talata. Jeremiah 42 verse 6 at Deuteronomy 11, 27 and 28. Dito po sa Jeremias Kapitulo 42, talatang 6. Maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsuguan sa iyo, upang ikabuti namin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos. Deuteronomio 11, 27 and 28. 11, talatang 27 hanggang 28. Ang pagpapala kung yung didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na akin iutos sa iyo sa araw na ito. 28. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tignan niyo, maminamahal, sabi sa mabuti o masama, ay tatalimahin namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos na siya naming pinagsuguan sa inyo upang ikabuti namin pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoong Diyos. Pag Kristiyano ka, maminamahal, parang minsan ang salita ng Diyos hindi mabuti para sa iyo. Lalo na pag tinatamaan yung ego mo. Pero sabi ng Biblia, mabuti o masama ay susundin namin ang tinig ng mahal na Panginoon sa ikabubuti natin. Lahat ng salita ng Diyos, maminamahal, para sa ikabubuti natin. Amen. Kaya lang minsan iniisip nating masama ang salita ng Diyos pag medyo tinatamaan yung pride natin, tinatamaan yung ego natin. Nagiging masama ang mabuting salita ng Diyos kasi nga, tinamaan tayo. Kaya iniisip nating masama ang salita ng Diyos. Bakit ganun ang salita ng Diyos? Ganun. Kaya nga, sabi ng mga banal na kasulatan, dito po ay nakasalalay po ang pagpapala at sumpa. Pagpapala, kung diringgin mo ang tinig ng mahal na Panginoon, ngunit sumpa naman kung hindi mo diringgin ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Sa mga pinagpapala, sa mga Kristiyanong mga minamahal tumatanggap ng pagpapala, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, bunga yan ng pagsunod nyo. Amen!
Pero, mga minamahal, kung ikaw ay hindi naman nakikinig at hindi ka naman sumusunod, pinagpapala ka, balang araw, dadaan lang sa kamay mo yan. Mawawala din yan. Aalisin din sa iyo ng Diyos yan. Sapagkat ang patuloy na pagpapalain, yung tumutupad at nakikinig ng salita ng Diyos. Pero sa mga pinagpapala, pero hindi nakikinig at hindi tumutupad, dadaan lang sa kamay nila. Ang pagpapala, mawawala din po yan parang bula. Ngunit ang tumutupad at nakikinig, sabi pagpapalain ng pagpapalain hanggang siya po, maminamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasabi ni Jeremias, sa mabuti o sa masama, ay susundin namin ang aming mahal na Panginoon sapagkat ito ay para sa aming ikabubuti upang tayo po, maminamahal, ay pagpalain ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po tumayo, maminamahal. Minsan pa tayong umawit. Awitin po natin ang awiting ako'y maglilingkod. Ihanda natin ang ating mga sarili, maminamahal, sa ating mga kailingan. Kung meron tayong mga bisita, meron tayong mga baguhan, kindly, palapitin natin sa unahan upang makatanggap sa ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon kung meron tayong mga bisita. Kindly, maminamahal, imbitahan natin sila sa harapan, yung ating mga bisita. Umawit po tayo ng awiting ako'y maglilingkod. Sa bawat araw at sandali, susunod sa'yo lagi, pagsambay mananatili sa'yo ang lughati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi, sa mananatili sa buhay ko may maghari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pagsamba mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi, salita mo mananatili
ang buhay ko sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay ko sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay ko sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Sa ating bisita, maminamahal, pasunurin niyo sa panalangin. Sumunod po sa panalangin na ating bisita. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Taas niyo po ang inyong kamay at banggitin niyo po ang panalangin na babanggitin ko. Ito po yung panalangin ng pagtanggap sa malapangan. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po isang makasalanan. Nagsisisi ako sa aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Malapang nang patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, atari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa gawa't sa katotohanan, at iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen, Amen. Panalangin natin ating bisita, maminamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama. Patawarin mo po ang aming mga minamahal, mga bisita, malapang tanggapin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa kalit ng buhay, gawin mo sila mga tunay na anak mo. Bigyan mo sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, malapanginoon, mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Aming idinadalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ating mga bisita, magpabautismo po kayo para maging kabahagi kayo sa mga anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. God bless you po. Pwede na kayong makabalik sa ating upuan at mga minamahal. Sama-sama nating idalangin sa ating dakilang Diyos ang ating mga kailingan sa ating pinakamamahal po. Grabe po ang init. Alam niyo, mga minamahal, ito pong init dito sa Olonga po ay, kung di ako nagkakamali, ay 42 o 43. 42 or 43 degree Celsius. Ang tindi ng init. Talagang ganyan, mga minamahal, nakasulat sa Biblia, 2 Peter chapter 3 verse 10, itong mundong ito ang gagawin dagat-dagatang apoy. Wala pa sa Biblia ang dagat-dagatang apoy, wala pa dito ang dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Hindi, wala pang dagat-dagatang apoy. Itong mundo natin ang gagawin dagat-dagatang apoy. Kaya kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, dito ka lang sa mundo matitira. Hanggang gawin dagat-dagatang apoy ang sanlibutan, kasama ka rito magpakailan-kailan pa man. Pero kung maglilingkod ka sa Diyos, sabi ng Biblia, bababa ang bagong langit at lupa at lahat ng mga naglingkod sa Malapanginoon ay dadalhin sa langit upang makapiling ng ating Malapanginoon magpakailan-kailan pa man. Kaya kung ngayon hindi natin matiis yung init,
Lalong hindi natin matitis ang init pag ito'y naging dagat-dagatang apoy na, maminamal ito sa libutan. Nakasulat sa 2 Peter 3:10, ito yung dagat-dagatang apoy, maminamal. Kaya magpakainit tayo, sama-sama nating idulog sa ating dakilan Diyos, ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga karamdaman, mga minamal, mga problema, ano man ang ating mga panghihina, panlupaypay, sabay-sabay natin idulog sa ating dakilan Diyos, ano man ang ating mga kahilingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Mala Panginoon, narito po kami, sama-sama po namin idinudulog sa iyo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga taglay na karamdaman, ang mga problema, Mala Panginoon, mga pangailangan pinansyal ng aming mga kapatiran. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa iyo. Bago kami lumisan sa banal na lugar nito, makamta ng mga anak mo ang kagalingan ng mga taglay na karamdaman, kalutasan ng mga problema, higit sa lahat, Mala Panginoon, ang katugunan ng aming mga dalangin, malapan pagpalain mo po sila, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabing Amen. Patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, at sama-sama nating sawayin lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng mga panghihina, panlupaypay, mga alinlangan, demonyo mga karamdaman, demons of infirmities and diseases. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit ng aming mga kapatiran, sinasaway namin in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved in the name of Jesus. Demons of unbelief and doubts, cast out in the name of Jesus. Lahat ng kahinaan, demons of materialism, unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. In the name of Jesus, bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Mami na mahal, tayo po'y sabay-sabay na tumalon habang tayo po'y sisigaw. Nasa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo po'y tumatalon 3 beses. Mami na mahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago ko po ibigay, mami na mahal, sa ating pong MC, beloved Brother Lando, mami na mahal, kukuha po tayo nating special love offering para po sa ating pong monthly na bayarin sa ating pastoral house, sa ating kuryente, sa ating tubig. Mami na mahal, tayo po ay magkaroon ng pasanin para po sa ating pong mga pangangailangan upang mga minamahal mairaos natin ng malawalating ating mga banal na gawain. Narito ang ating beloved brother Wilfredo de Vera sa ating special love offering. Ipanalangin ang ating special love offering at binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved brother Orlando. Halips, kabisublad, o rin preacher boy, kahit tayo manlangin. O papal namin Ama, sa pangalan pinakamamahal na Jesus, malapin noon, na ito kami sa pagkulong ng special offering, malapin noon, sa lahat ng magkakalumapin ng iyong balik na makalibang beses, malapin noon, patuloy pagpalain ka ng kabuhayan, pinagkakaitaan, malapin noon, sa wala pong may pagkaloob gawa ng kawalan, yung pagpalain ng masunod na makabagay sa bibigay, malapan ng patuloy mga pagkisahin, patuloy kami makibahagi sa pangailan ng banagawain, yung sa dalangin sa matay sa Panginoon. Hallelujah, Lord. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If
members at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Members of God. Patuloy na po tayo sa ating announcement, sa ating minamahal na bisita, mga baguhan po natin, mga kapatira. Patuloy po minamahal ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon tayo 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po natin madaluhan. Ito po yung sinasagawa, yung araw po ng Merkules, yan po yung ating midweek service. Magsisimula po tayo na alas 3 ng hapon, hanggang alas 7 ng gabi. At araw naman po ng Biyernes, yan yung overnight prayer po natin, minamahal, magsisimula po tayo ng alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At yung araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito pong oras, yung araw po yan ng Linggo. Yan po ating regular, minamahal na oras, ating pananambahan dito sa ating pastoral house. Awag natin kaliligtan, minamahal ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Sabado, Jesus Miracle Hour. Amen. Sa Facebook po yan, minamahal, papanood po natin ang ating programa Jesus Miracle Hour, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung radyo program naman po sa Dako ng Maynila sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng ating gabi. At yung ating television program po, every other Saturday po ito, minamahal sa PTV Channel 4, every other Saturday, PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng ating gabi. Yan po yung ating programa sa radyo, television, yung ating regular na oras ng pananambahan po dito sa Pastoral House. Amen. Praise God. At mayroon po tayong lihas, sa ibig palihas, may lihas po tayo. May counseling po. Sa may mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa ating pinapay ni Jesus, lumapit lamang sa ating beloved preacher's area. Diyan po ating beloved preacher. Nakahanda po siya na kayo ay kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. Mayroon din pong bautismo. Sa hindi pa po na bautismo, may bautismo po tayo. At libre po ang bautismo dito, minamahal. At yung damit na suot-suot po ninyo, hindi nababasa yan. At meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. Mamaya po, kung hindi ka po bautismo, may magpapaliwanag po sa inyo. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po, minamahal. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus at tinatapos na matagumpay na pananamba sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, naman panalangin na rin po ito na ating beloved brother worker, Paulo Bundok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Tayo po mag-closing prayer na po. Dakilang Diyos sa mga banal sa makapangyarihang pangalan Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng banal na gawain sa araw na ito malapit noon. Salamat po sa bawat paglagis mo sa bawat bahagi na yung banal na gawain simula sa pagpupuring awitin kanina, mga masayang awitin, bagi sa malumanay na awitin. Salamat. Ipinapahayag ng aming awitin ang iyong dakilang kabutihan ng aming pagpapasalamat. Idinadaan namin sa awitin ang bawat ginawa mong mabuting bagay sa amin na Diyos. Salamat po. At sa mga napakinggan namin, mga signs, wonders, and miracles na ginawa mong himala pa totoo sa bawat buhay ng isa sa amin malapit noon. Salamat po, O Diyos. At ganoon din po sa bawat choir na nagandog ng mga papuring awitin, malapit na salamat po. Muli mong tinanggap ang mga awitin na nakalugod sa iyong banal na harapan dyan sa kalangitan, O Diyos. At salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapit noon. Lagi ka namin kasama sa tuwing kami sumasamba sa iyo, 2-3, nagkakatipo sa iyong banal na pangalan. Narito ka lagi sa aming kalagitnaan, O Diyos. At salamat especially po ang Word of God naming napakinggan, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na dinala po ng mga ngaral. Salamat sa mga salita mo na yan namin napapakinggan, malapit noon. At malapit salamat po nakapiling na kasama namin ang aming mga minamahal na kapatiran sa araw ito, kung gaano kainit ang panahon. Malapit narito po, gaano kainit sila sa paglilingkod na kasama namin ang mga kapatiran namin na kami nakapagpuri, nakapagsamba sa araw nito at sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay. Ingatan mo, Diyos, ang lahat na maglalakbay. Sila po'y parating mong payapaligtas sa iyong dakilang pag-iingat. Itong aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless you, Pao. Praise God. At manamahal, ingat po sa pagtawid. Tanda po nyo, kaya may iniibig. Kung mas inibig po tayo, natin pinalapay ni Jesus. Sa lahat po nagdadaan.